at nagngangaw-ngaw ka dyan, eh ano isipin ng ating kababayan? Guilty ka o guilty ka? Di umano? Ganun lang kasimple. Diba? Nakakain ka na rin ng sistema. Tanungin mo ang sarili mo, Aljo, tama ba na hindi na ipaliwanag ng iyong partner kung paano niya ninakaw si Erich Sylvester? Itong pagsutahan ng mga kwentong kahirapan, alam mo yan. Alam ko namang matalino kayo eh. Kaso na yung katalinuhan nyo, ginagamit ninyo sa kawalang hiyaan. Ako dyan, Erwin, gamitin mo jutak mo ha. Sabi ko, I try to be mabait, pero I cannot help it. Kasi loko-loko ka eh. Nagagumot ang bayan. Sabi mo pa, oh, ayun, gusto niya daw, tumakbo daw ako. Sabi pa niya, si Sir, sino itong siniser niya? Ito ba si ano? Ay, ito yatang reporter. Sir, kung gusto mo makatulong, itumigil ka na lang ho. Bakit mo patitigilin? Diktador ka ba? Anim alyansang nagkakaisang mamamayan is a group of advocates for good governance at yung fight against corruption. And it's composed of retired generals, may mga clergy din siya, people from the private sector, from the health sector, youth sector, women's sector, iba-iba. At I'm not a member of ANIM. Isa lang ako doon sa mga pumirma ng kanilang manifesto. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Wow! Natatawa ako mga kasama. Alam niyo bakit? Meron hong pag-uusap dito. Alam mo naman si Chikadora, magaling hong magbigay ng balita ito. Sa atin naman, sa part naman natin, tayo ay nagre-reaction lang. So, nahiwagaan ako dito sa binigay ni Chikadora na video. Kasi bakit, ayan, ang title dito, matapos umamin sa pamimiki ng US citizen, si Kerwin, naiyak, mga botante, buboycott daw. Ay, nako, Rudy, ano nangyari? May mga usapin pa nga dito mga kasama mamaya abangan natin na. Kasi meron akong nakitang slide niya. Parang meron bumanat daw sa kanya di umano. Ngayon, sa reaction, sa nakikita na, tayo naman malaya naman tayo mag-reaction, mag-komento. Sa nakikita natin reaction sa kanya, parang nagagalit si Kuya. Bakit kaya? Sabi nga ng taga-subaybay natin na si ating Margaret. Sabi niya, bakit pag siya ang bumabanat sa kanyang mga programa, wala namang ganyan, hindi naman daw nagagalit at hindi nagre-react. Ayan, sabi ni Aling Margaret, bakit ngayon daw ito si Kuya, nagngangaw, tama ba ang term yun, nagngangaw-ngaw? Naku, si Chikadora, kukwenta to sa atin. Chikadora, ipasok mo para maganda-ganda. Ano ba yung sinasabi dyan? At bakit nagagalit si Kuya? Bakit nagngangaw-ngaw daw nag-iiyak-iyak Bakit kaya? Ayan ang tanong natin. At siyempre, tayo naman nagbibigay lang ng reaction. Bakit nga naiyak? Title, matapos umamin sa pamimiki ng US citizen. Naiyak. Ibig sabihin naiyak. Ito na, ipasok na natin. Pasok mo. Pangangatwiran ni Erwin Tulfo na kaya lamang raw niya ginawa ang pagti-TNT sa bansang Amerika ay para buhayin ang kanyang mga anak. CIS Party List Representative Erwin Tulfo pinabla ng maraming Pilipino. Sa halip na paniwalaan, lalo pang binatikos at tinawag na puro kasinungalingan ang representative na si Erwin Tulfo matapos ang kanyang di umanay pagdepensa sa akusasyon sa kanya ng maraming netizen na nagnakaw rang ito ng identity ng isang tao para maging US citizen sa bansang Amerika. Umani ng samot-saring reaksyon ang nooy naging revelation ng veteran vlogger na si Maharlika kung saan lantarang isiniwalat sa publiko ang pagsisinungaling ni Erwin Tulfo hindi lamang sa kanyang pamilya
kundi lalo na sa taong bayan. At dito'y kalakipang mga ebidensya isiniwalat mismo ng US vlogger na ninakaw di umano ni Erwin Tulfo ang personalidad na nagngangalang Erich Sylvester Tulfo. Naku po, ito na, nagkabunyaga na. Mismo ang embahada ng Amerika ang nagpatunay na di umano'y pineke ng kongresista hindi lamang ang kanyang mga pasaporte, kundi lalo na ang mga dokumentong magpapatunay na tila nirenew pa ni Tulfo noong mid-2022 ang kanyang US citizenship. Kalakip ang mga ebidensyang nakita ngayon ng US Embassy na legitimong binaya niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang US passport sa Amerika. Kaya't ang kanyang naging programa sa punto asintado kung saan kinatiwiranan nito ang kanyang dahilan kung bakit ginawa ang di umano'y pagti-TNT sa Amerika, tinabla ng taong bayan. Nako. Ayon sa controversial comment post ng isang netizen online kung saan tinawag na magnanakaw ang kongresistang si Erwin Tulfo, "Hoy, buang ka na Erwin Tulfo. Hindi lang ikaw ang nagsusumikap na OFW para buhayin ang pamilya. Lahat ng mga Pinoy abroad, ganyan ang kwento. Ang kaibahan lang, ikaw nagnakaw ng identity. Kami dumaan sa butas ng karayom para makapag-ibang bansa at kumita ng dolyar." Nako. Saka hindi issue ang pagiging TNT ng mga OFW dahil marami ang ganyan. Kanya-kanyang diskarte. Ang tanong, sino si Erwin Sylvester Tulfo? Ito. Ano? Sino kaya? Bakit ang pagkatao niya para lang maging US citizen ka? Humarap ka sa salamin. Di ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasasabi mo? Dinamay mo pa ang Diyos. Buwisit ka. Saka, bakit galit na galit ka kay Maharlika? Dahil ba nabuko ang lihim mo? Na kung noon hindi ka pa public official, nagoyo mo na ang Amerika at nameke ka pa ng pagkakakilanlan, what more now na nasa Congress ka na and tumatakbo ka pang senador? Hindi ba dapat kaming kabahan sa'yo? Dahil kung ang bansang Amerika na first world country naiputan mo sa ulo ng ganun-ganun lang, what more pa ang mga Pilipino na ang daling maniwala at mauto, bigyan lang ng pambiling bigas para sa kumakalam ng sikmura? Well, hindi na lahat dahil unti-unti nang na-expose kung sino ang mga gagong politiko like you. Huwag kang mang-gaslight and don't change the topic. Parang iba po yata yung definition ni Erwin Tulfo ng TNT na OFW. Usually, di ba, papasok sa US na naka-tourist visa tapos mag-overstay. Yan ang TNT. Hindi po yata kasama ang pamimeke ng birth certificate. Di ba ho? Ang realidad, magnanakaw ka ng pagkatao ng iba. At ang balita pa, hindi ka nagbabayad ng tamang tax sa gobyerno. Naku po. Almost 200 million ang yaman mo pero barya lang ang binabayad mong buwis. Ganyan ba kapag malakas ang kapit? Pindi mo Tulfo. Yari ka ngayon sa mga botante. Bukod sa amin, hindi ka tatantanan ni Maharlika dahil kupal ka at magnanakaw ka. May araw ka rin Tulfo, tarantado. Unquote. Panoorin ang samot-saring reaksyon ng maraming netizen. Naku, ito ho ang laman ngayon ng mga bali-balita at mga vlog, mga kasama. Sa pag-react ni Kuya Tulfo, ni Sir Erwin, sa pag-react niya, yan na ho. Ibang klase ho kasi ang social media kumpara ngayon sa panahon ngayon. Diba? Mas tinatangkilik ho ngayon ang social media kesa ho sa mga palabas sa TV. Kasi ang dami nagsasabi, ang palabas sa TV, parang telenovela at puro drama, sabi ni Ate Lourdes. Kaya, pag ikaw ay na-content dito sa mga vlog o sa social media, sigurado ka. Lalo na kung meron kang baho na tinatago. Hindi ko ho alam kung tunay yung sinasabi rito. Pero, meron lumalabas eh. Anong gagawin natin dyan? Ako naman, biniplay lang natin yung video at konting reaction. Alam nyo na, siguro kayo na ho ang mag-uhusga kung ano yung mga nangyayari ngayon. Di ba? Dapat kasi, kuya, alam mo naman tumatakbo ka, alam mo naman laro ng politika, hindi ka na nasanay. Di ba? Tapos, pinangalda ka ng magaling at
yung mga mainstream media, di umano, ay ikaw ay number 1. Nagna-number 1. O, tapos ngayon, ganyan Nako po, Diyos mio, Marimar. O, dapat sana hindi ka nag-react. O, meron ka pa naman na platform. Diba? Meron ka pa naman mga programa. Dapat, inano mo na lang sana. Tinaas mo na lang sana. At hindi ka yung parang, kasi pag ganyan ang sistema, ikaw ay nagalit at nagngangaw-ngaw ka dyan, anong isipin ng ating kababayan? Guilty ka o guilty ka? Di umano. Ganun lang kasimple. Diba? Dapat pero hindi ganun. Hindi ganun. In the way na, dapat hinayaan mo na lang hayaan mo na lang yung number 1 mong survey ang maglagay sa'yo kung karapat-dapat ka daw iupo. Sa nakita ng ating mga kababayan, naku po, anong sasabihin nila? Diba? Uso ang mga siraan sa politika. Given na yan. Diba? Kahit sino. Mapa-national, mapa-local, mapa-barangay, mapa-kagawad. Uso ang siraan. Ngayon, sa platform mo, sa programa mo, nakita nila. Eto, pinagpestahan ka di umano. Anong gagawin natin dito? Diba? Ganun lang kasimple, kuya. Dapat, relax lang. Huwag ka masyadong pa-apekto. Kita mo siya BP Sara, relax lang ngayon, pero ang bango-bango, di ba? Ganun kasimple. Patuloy pa natin to. Sa controversial interview ng veteran newscaster turned politician na si Erwin Tulfo na tila mangiyak-ngiyak pa raw sa kanyang sariling programa matapos mabuko na tila nameki ito ng dokumento para makakuha ng US citizenship. Ngayon tumatakbo siyang senador, pinaboboykot siya ang maraming botante, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging mga overseas Filipino worker sa iba't ibang dako ng mundo. Panoorin ang full video. Nanggagalaiti si Erwin Tulfo. Destado ka na, boy! Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ining. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na po. Kasi comment siya ng comment. Ang sabi? Ito lang mga kasama. Kung ganyan ang pinakita, may nag-comment kasi, kung ganyan ang pinapakita niya sa programa niya, lalo lang pinapakita niya na parang guilty siya, di umano. Pero sana, dapat alam niya naman yung laro, dapat naki-ride on na lang siya. Hindi siya nagkaroon, hindi siya nagsalita dyan. Yung iba nga di ba? Mas mantakin mo, mas sila ang nagbibigay ng boses, mas parang nagiging pangit ang imahe nila. Di ba? Ay nako. Eto, sagot. Sino ba ang nagsasalita rito ngayon? Eto, bibigay ko sa inyo. Ano ngayon ang sinasabi ni Ate Maharlika rito sa usapin na ito? Ano ngayon? Ito ay papasok natin. Para mas maganda, kayo ho ang uhusga at kayo ho ang magbibigay ng komento rito. Ano ba ang title nito? Brothers, nabunyag ang mga baho. Hala. Ano naman ito? Ibang klase lalakihan ko. Baka mamaya sabihin nyo, kayo na ho magbasa. Ano nakasulat dyan? Nabunyag ang baho, di ba? Yan. Kasi naman, dapat, mas pinanood nyo ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Dahil diyan kayo kukuha ng boto. Sa totoo lang. Kaya, malapit na ho ang midterm election. Konting kembot na lang. PDP line. Yung mga party list,
PPP Party List, Duterte Party List, Panaw Party List, at Sagip Party List. PDP line, ha? Alam niyo na, kabisado niyo na yan. O baka hindi pa. I-comment nyo na lahat ng pangalan. Comment nyo na dyan. O eto, ano sagot ni... mahali ka dito. Pasok mo, kuya. Nakakahiya ka sa mga kaklase mo at pamilya mo. Sayang ka. Nakakain ka na rin ng sistema. Tanungin mo ang sarili mo, Aljo, tama ba na hindi na ipaliwanag ng iyong partner kung paano niya ninakaw si Erich Sylvester? Itong pagsutahan ng mga kwentong kahirapan, alam mo yan. Alam ko namang matalino kayo eh. Kaso na yung katalinuhan nyo, ginagamit ninyo sa kawalang hiyaan o panlilin lang sa mga Pilipino. No wonder, maraming nanonood kay Rapi Tulfo, ninalason nyo yung taong bayan. Ine-exploit sila. Anong pinag-uusapan yan? Nag-itot-itot sa kapitbahay. Ninakaw ang panty ni ganito. Tapos si Tulfo, yan ang pinagkikitaan. Sino ang ano dito? Sino ang may mas dangal sa atin? Ine-exploit nyo yung tao. And you talk about Tulfo, they're helping people? Hoy, Erwin, tanong mo kay Rafi. Yung kaibigan ko lumapit sa inyo. Nagbayad kami 180,000 as retainer's fee diyan sa yung who's that lawyer? Yung tungol. Okay, yung tungol, yung asawa ng anak ni Rafi. Nagbayad kami ng 180,000 diyan, walang nangyari. Ang pangako ng law firm ni Tungol na i-expose ang contractor sa Tulfo show. Ito, gusto nyo malaman. Nakwento ko na to. Ano ang sabi ng Tulfo staff? Ay, not staff, yung Tungol lawyer. Nangako kayo sa amin na isa yan. Kasi hopeless na rin yung kaibigan ko dahil naloko. Ang sabi, isa sa mga pwede nilang gawin sa serbisyo na binayaran namin, magre-represent as lawyer, Tungol na yan. Kaya nga kami lumapit sa inyo during that time eh. Wala pa si Bangag doon eh, hindi pa si Bangag. Dahil akala namin matulungin ang Tulfo. Yes, this is real. Dokumentado yan. Hindi ako nagsisinungaling dito. Ayoko lang pangalanan yung tao na nanahimik yung kaibigan ko at wala naman akong permiso na sabihin ko hindi ko siya papangalanan. Halungkatin mo, Tungol, Erwin, halungkatin mo yan. Ang kaawa-awa, yung kaibigan ko kasi, nakilala ko lang yan, naawa ako, ganyan-ganyan, naloko, dadadada. Kaya ako pa nga nagsabi noon eh. Papasok magpatulong tayo kay Rafi. Baka kasi, maayos sila, ganyan-ganyan, sa law firm nila. May bilib ako sa inyo noon eh. Na-experience ng kaibigan ko. Nangako kayo na i-expose doon sa isumbong mo kay Tulfo. Anong sabi ng law firm? Ay ma'am, kasi hindi ito hindi ayaw ng mga audience ng ganitong klase. Hindi daw panonoorin. Ang gusto nyo, yung nagkangkangan, yung magkumpare, magkumare, yung mga OFW na nag-aaway, yung mga nagmamarites. Kasi yun ang gusto nyong i-feed sa utak ng mga kawawang Pilipino. Tapos pag pumunta sila dyan, mabait na si Tulfo, o bigyan kita ng 5,000 pamasahe, 5,000 pang shopping, ibigay kay Lola 5,000, 5,000 ka gano'n, 20,000. Magkano ang balik sa pag-exploit ng show na yan? 100,000, tapos yung sabi pa pala niya, natawa ko. Alam mo talaga sana, Tulfo, totoo. Ang sabi niya, yung vlogger sa Amerika, maraming viewers yan. Kumikita yan ng 100,000. Tangina, sana talaga totoo. Tulfo, I wish talagang sana totoo na kumikita ako ng 100,000 sa pagbablog. Mayaman na sana ako. US dollars, eh? They're talking US dollars. Sana talaga. Sana magkatotoo yan. Okay. Can I get 1 million viewers ngayon? Para magkatotoo. Ito sa mga palangga ko na naloloko ni Tulfo. Wala pong problema kung ikaw ay dumaan sa kahirapan, nagsumikap ka para maiahon ang iyong mga anak. Ang may problema po pag gumawa ka ng krimen. Pag gumawa ka ng loko ka ng gobyerno ng Amerika, ng loko ka ng tao, ng loko ka ng gobyerno ng Pilipinas. Yaan ang problema. Kahit ano pang ginawa mong kabutihan, 'di ba, sa pamilya mo, kung nanloko ka ng pakalahatang Pilipino at pipigilan mo ang bunganga ni Maharlika at pauuwiin mo para mapatay ako ni Lisa Tanas, dahil galit na galit ka, then yan ay pambubudol at pambobo yan. Hindi porket ay ano pala yung mga namin, USAID. Yan, yung USAID namin. Pera ko yan pera namin yan. Kailangan ba lahat ng Amerikano
na nagbibigay ng USAID pumunta ng Pilipinas para lang physically masabi tumutulong kami. Andiyan ang USAID namin Sama ako dyan, Erwin. Gamitin mo jutak mo Sabi ko, I try to be mabait pero I cannot help it kasi loko-loko ka Nagagumot ang bayan. Sabi mo pa, ayun, gusto niya daw, tumakbo daw ako. Sabi pa niya, si Sir, sino itong siniser niya? Ito ba si ito yung reporter. Sir, kung gusto mo makatulong, itumigil ka na lang ho. Bakit mo patitigilin? Diktador ka ba? Diktador ka ba? Nasa what do you call it? Nasa demokrasyang bansa ka. Well, although diktador na nga ang amo mo, bakit mo kami patitigilin? Sagutin mo. Explain mo, wag ka tumalon sa kwento mo. Wag mo kaming dadaanin sa emotional appeal na nagsumikap ka dahil gusto mo pakainin ang mga anak. Kami din nagsumikap. Ako nga, nagbibenta pa nga ako ng sandwich ng high school, ng college para makatapos ng pag-aaral. Tapos kinalaban ako ng classmate ko, nagbenta ng kutsinta. Nyeta, noon pa lang meron na talagang competition. That's true, college days, Rose, you're there. Diba? Sa botany, sa zoology class namin, zoology, botany class namin. Benta ako ng benta, tapos nagulat na lang ako dahil ang mga classmate ko, kasi 5 hours yung botany class namin, was it 4, 5 hours? Para hindi na bumaba yung classmate ko, nasa 3rd floor kami, sa akin sila bumibili. Kinabukasan, may kalaban na ako, di ba? Yes, talaga, may kalaban ako, nagtinda na ng kutsinta ayoko na lang pangalanan yung classmate natin. Anyway, So yan, narinig nyo mga kasama. Ito ay isang example. Pagdating sa social media, ay pag pikon ka, sigurado for sure, talo ka. Kaya nga sinasabi natin, dapat dito, wala kang, tatakbo ka sabi ni Aling Marites, Kuya, tatakbo ka, dapat mahinahon ka lang. Para yung image mo, sana, sa mga taong bayan, medyo maganda yung impact. Ang problema, may history na nga di umano, sabi ni Aling Jess. Oo, may history di umano, dadagdagan mo pa. Nako po, ano mangyayari? Sabi ni Aling Jess. Wala na. Ayun ang sabi. Tayo nagbabasa ng komento at nagre-reaction. Diba? Ganun lang kasimple. Huwag masyadong papapekto. Baka sakali magkaroon ka pa ng magandang image. Medyo gumanda-ganda pa yung karir. Kaso nga lang daw, sabi ni Ronald dito, hindi ko lang alam kung ano ang political career. Kaya, mas maganda pag-usapan muna natin mga kasama, itong binanggit at hiniyag ni General Magalong o Mayor Magalong patungkol dito sa AKAP. Oo, marami na ho ang mga nag-i-interview sa kanya, tatlo-tatlo na ho. Ano ba ang usapin dito sa budget Ano kaya ang sasabihin ngayon? Kasi maugong na ho yung usapin sa AKAP. Ibang klase na ho. Marami na rin hong naghahain ng kanilang hindi pagsang-ayon. Meron nababanggit dito mga generals, meron mga iba't ibang grupo. Pero mas maganda sa kanilang mga boses kayo. Eto na bibigay ko sa inyo. Pakinggan nyo kung ano yung mga sasabihin dito. Pasok mo, General. Mayor, sorry. I don't know if your open letter came after the signing or before the signing. So what do you think of the signed GAA for 2025? Specifically yung AKAP, specifically yung increases doon sa DPWH at yung unprogrammed funds? Well, alam mo, Ed, all the while, akala ko pag-uusapan natin yung tourism sa bahay. We'll also get there, sir. Hindi ko lang Sorry, sir. Nahuli yata ako rin. Anyway, first, I just would like to clarify na yung 6 alyansang nagkakaisang mamamayan is a group of advocates for good governance at yung fight against corruption. And it's composed of retired generals, may mga clergies din siya, people from the private sector, from the health sector, youth sector, women's sector, iba-iba. At I'm not a member of 6. Isa lang ako doon sa mga pumirma ng kanilang manifesto. So, pagdating naman doon sa critical issues ng budget, talagang nakuhan kami, may ginawa rin ang ating presidente na nakuhan din niya, nabito niya yung worth 194 billion. Pero siyempre may kakulangan pa. No? Siguro may reasons kung bakit yan hindi niya masyadong natutukan pa yung AKAP. Pero yung AKAP kasi talagang nagulat kami doon sa amount, 26 billion. Doon sa pondo ng
ng DPWH na increase pa uli ng 288 billion na hindi naman hinihingi ni Secretary Bunuan. Tama. Tapos yung unprogram amount, yun ang nakakatakot yung unprogram. Although, pasan, pero kon pa rin, malaki pa rin yung, sabihin natin, ang nabawas doon sa unprogram amount is about 168 billion. Pero malaki pa rin ang unprogram. Ibig sabihin, anytime pwede silang mag-disburse ng fund, gamitin nila sa iba't ibang mga proyekto nila. Tama. At nakakatakot yun. Nakakatakot yung ganung kalaki. So, yun ang mga kina-question namin na pinirmahan ko dun sa sa manifesto na yun. Sir, in particular yung AKAP, kasi yung AKAP, again, as you also pointed out, the AKAP was not even in the National Expenditure Program for 2025. I mean, it was not even submitted by Malacanang. Yet it was put in by the BICAM, and it was approved pa rin by the President. Tapos, well, I'm sure you've heard about it. Ang sabi ni Senator Grace po, ang hatian nila is 21 for Congress, 5 billion for the senators. Grabe, no? May I ask you think, are you also of the opinion that that's kind of pork barrel? Yeah, basically it's also a pork barrel. Kasi nga, balikan natin 2024, biglang nagkaroon ng AKAP ang 2024. At kung iisipin mo, ngayon pa lang pala magkakaroon ng guidelines. Paano yung AKAP na binigay last year? Yun! Binigay last year. Wala pa lang guidelines pa yun. Ubus eh. So yun ang nakakatakot doon. So, gamit ng ating mga lawmakers at yun ang mga ginamit nila para ipamigay nila na wala pa lang guidelines. No? At ngayon pa lang gagawa ng guidelines. Pero kung titingnan mo, yung what is happening on the ground, marami sa mga lawmakers natin, ginagamit yan parang ayuda nila. Parang akala mo personal money nila. At pinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gusto-gusto pa nila na sila ang namimigay. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila. Never, sila, no? Bihirang-bihira sa mga lawmakers na nagsasabi na itong AKAP na to o itong AX na to, ito yung mga natatanggap nyo na to, taxpayers money. Totoo. Pera ng bayan ito. Ito yung mga taxes na binabayaran nating lahat. Pag tinatanong ko nga yung mga beneficiaries, at sabi ko, who's filing your income tax? Kukunti lang. Ibig sabihin niya, wala kang binabayad na tax. Lahat tayo nagbabayad na tax. Every item that we buy at the stores, the department stores, every food item, may tax yan. Kaya tayo ang may pera ng bayan yan, pera natin yan, at binabalik lang sa atin. Kaya dapat wala tayong utang na loob. Yun ang ina-emphasize ko dyan sa aking mga meeting sa kanila every time na may AKAP ako natanggap o kaya AX ako natanggap sa mga senators, yan ang lagi kong ina-emphasize. At pag nagbabayaran na, payout na, maalis na ako. Ayoko na ma-involve sa payout. Di ba pwedeng pigilan nyo ng mga local government executives, senator, mayor, halimbawa, sa bagay, senador yan, saka congressman, biglang susulpot. Kasi DSWD has been saying na wala dapat kinalalaman ang politician sa pagdidistribute niyang mga ayuda na yan, AX or AKAP, wala daw silang dyan eh. Pero ano ang pwedeng gawin ng local government? Kung sakasakali na kapareho nyo, you agree, hindi dapat siya na merong nag-claim na politiko dahil yan ay pera ng taong bayan. Ano kaya ang pwedeng gawin ng local government? Now that even the national government is saying, walang kinalaman dyan ng politiko. Sa ganyang sinabi ng national government, ano kaya ang pwedeng gawin ngayon ng mga local government executives? Dagdag sa tanong ni Ami, Mayor, last month, sinabi rin ni Senator Ping Lacson na yung AKAP, yung AX, yung TUPAD, ay hindi yan pera ng mga legislators. Dapat yan, ang gumagastos niyan, mga executives, katulad nyo, mga mayors. May ganun bang sentimento, may ganun bang sama ng loob, may ganun bang mga concern, yung mga local executives katulad nyo, pag nag-uusap kayo, na parang itong dapat ay trabaho nyo, ay inaagaw ng mga legislators? It's actually a sentiment that is being shared by many of the local chief executives, either league members of the League of Cities or League of Municipalities. Common yan na problema. Common yan na issue na nire-raise namin. At another issue na nire-raise din namin, Sec. Ronald and Ami and Ed, is bakit ayaw nyo i-share yung mga pinapamigay ng mga lawmakers natin? Bakit ayaw nyo i-share sa amin yung listahan? No? Bakit hindi kayo transparent? Sa amin, pwede nyo i-check sa amin sa social welfare, sa local government kung sino nabigyan namin. Why is it na ayaw nilang ibigay sa amin yung listahan? At eto lang sagot dyan, Mayor. Alam na this. Diba? Ganun lang. Kaya nga ayaw magbigay ng listahan para walang record. Walang resibo. Lahat di umano, ibubulsa. Hay nako, alam nyo naman, di ba? Sa panahon ng eleksyon, maraming lumalabas na. Hocus pocus. Diba? Ano yung video kanina? Nagalit. Bakit? Binira daw siya.
ng taga-Amerika. Eh, siyempre, politika nga yung tinatakbo mo, dapat hindi ka maselan. Diba? Eh, paano kung, sandamakmak pa ang bumira, eh, wala na. Talagang lagpak ka na. Diba? Dapat minamahal nyo, hindi nyo inaaway yung mga vloggers. At dito sa usapin naman na yan, pork barrel, akap, kay Tatay Digong, wala yan. Walang mga ganyan-ganyan. Ayaw ng Tatay Digong ng mga korap. O, di ba? Ang ganda pa ng ginawa ni Tatay Digong eh. O, nagpa-train siya ng mga skills sa TESDA, pinaaral niya, pinondohan niya, at yung mga nakagraduate nagsisupply, yung mga welder, mechanic, mga ganyan, pipefitter, yan, nag-abroad na. Diba? Ganun dapat. Hindi itong gagamitin, sabi ni Rose Malin, gagamitin lang yan sa politika. Tapos yung sobra, alam na. Rose Malin, magaling ka rin talaga, ano? At doon sa nakasubaybay sa atin, lagi ko sinasabi sa inyo, PDP line para sa pagbabago. Alisin nyo lahat ng trapo. Ibasura, itapon nyo, i-plus nyo sa inidoro. Yung alam nyo, may dorobo, may bahid ng mga kabantutan, itapon nyo yan, palitan nyo ng bago. At yung kalyado ni Tatay Digong, ni Tatay Duterte, siyempre, iswak nyo na yan. Yung linyada, huwag nyo tatapyasan. Isolid nyo, huwag kayong magbabawas dahil pag nagbawas kayo, naku po. Ang isang grupo, pag nawalan yan, pilay. Pag nawalan ng isa yan, pilay. Magpapalit pa kayo ng hindi kakampi. Ano ba? Hindi ka alyado. Magbabatikos lang yan. Baka magnakaw, Mio Marimar naman, isipin nyo mabuti. PDP line, pasok nyo yung dalawang doktor. Doc Willie Ong, si Doc Richard Mata, at yung party list, PPP party list, Duterte party list, Panaw party list, Sagip party list, sa POS. Nakakabalita ho ako, meron ho nag-comment. Nagkakaubusan na ho ng mga bus. Bus, papunta rito. Inarkila ho sa gaganaping peaceful rally sa iba't ibang mga probinsya. Yung iba ho, nagrerenta na ho ng mga van para lang makatin. Ganyan ho talaga ang mangyayari dahil peaceful rally, atin lang talaga yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!